Ang lahat ng 15 sasakyan ay unti-unti nang bumibilis sa Sector 1 ng ruta. Habang nagaganap iyon ay napansin ni Otani ang matinding sigasig sa kompetisyon ni Aba nang maunahan siya nito, pero kung masyado umano itong na-e-excite ay isang maling desisyon lang ay pwede nang masira ang buong karera nito. Nahihirapan naman si Daigo na makasabay sa mga nasa unahan dahil hindi nito mapigilan ang pagdulas ng sasakyan sa tuwing sinusubukan nitong pabilisin ang takbo. Sinisisi ni Daigo ang patakaran ng MFG tungkol sa grip-to-weight ratio sapagkat hindi umano ito makagamit ng mas malalaking gulong dahil doon. Napag-usapan naman ni Tanaka at Kai ang regulasyon ng grip-to-weight ratio, kung saan sinabi ni Kai na kadalasan ay mas pabor iyon sa mga premium high-end European models, kaya tinawag umano yun na regulasyon ng mayayaman. Ngunit sa pagsali umano ni na Michael Beckenbauer at Tanaka ay tila nagbago mula sa purong lakas patungo sa mas maayos at balancing setup ng mga sasakyan. Sinabi rin ni Kai ang hinala niya kung sinadya ba ni Rei Takahashi ang ganoong mga regulasyon para sa ganitong klase ng performance, na para sa kanya ay isang napakagandang estratehiya. Sa punong tanggapan naman ng MFG, kung saan narinig ni Fumihiro ang komentaryo ni Kai at sinabi nito na tama ang mga hinala niyon tungkol sa estratehiya ni Ryosuke, sapagkat ang MFG umano ang susunod na yugto sa ebolusyon ng Project D. Gayunpaman, nagdududa si Fumihiro na may sino man ang makakalutas sa komplikadong formula na iyon na naisip ni Ryosuke. Samantala, habang papasok ang mga racer mula sa Sector 1 papuntang Sector 2 ay sinabi ni Tanaka na pagkatapos ng matarik na pag-akyat ay susunod naman ang pababang bahagi ng daan. Si Kenote Nanoy unti-unting humahabol mula sa huling pwesto ay nagtanong kay Ogata kung gaano pa siya kalayo sa pinakamalapit na sasakyan. Ayon kay Ogata, 6.8 seconds umano ang agwat ng binata mula sa isang Alfa Romeo, kaya sinabi ni Kenote na hahabulin niya ang mga iyon. Subalit nagdududa si Ogata kung kakayanin bang mabawi ang ganoong kalaking oras. Sa unahan ni Kenote, pinapanood ni Kakero ang kanyang kapatid na si Nozomi na nahihirapang lampasan ng Honda na nasa harap nito. Dahil doon ay nagpasya si Kakero na gamitin ang tinatawag na Formation 3. Pinabagal ni Kakero ang kanyang Lotus Exige sa loob na linya ng isang mabilis na kurbada, dahilan para isipin ng racer na sakay ng Civic na si Maizano na maaari siyang mag-overtake sa labas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makasingit, biglang lumipat si Kakero sa panlabas na linya, dahilan para mapapreno ng biglaan si Maizano at mabigyan ng pagkakataon si Nozomi na makalampas mula sa loob. Nang mapagtanto ni Maizano na naisahan siya ng dalawa ay biglang nagsalita ang race manager niya mula sa suot niyang headset upang sabihin na may isang kotse na malapit nang maka-overtake sa kanya. Nagalit siya at sinabing huli na ang pagbibigay babala nito, ngunit doon niya na-realize na may isang kotse pa pala sa likod niya na paparating at mag-o-overtake na kaya huli na ang lahat. Ang racer na iyon ay si Kenote, sakay ng kanyang GT86, at nagawa nitong lampasan si Maizano sa isang high-speed na kurbada, bagay na nagpaisip kay Maizano kung anong trick ang ginawa ni Kenote para makahabol sa malaki nilang agwat kanina. Hindi nagtagal ay napansin ni Kakero at Nozomi na nasa likod na nila ang 86 GT, kaya nagpasya si Nozomi na panatilihin muna ang bilis nila dahil hindi umano nila ito kayang talunin sa bahaging iyon. Para kay Nozomi ay nakakatuwa ang sitwasyong iyon, pero kabaligtaran para sa kanyang kapatid na masyadong na-stress ng mga oras na iyon. Sa lugar naman na pinagpupwestohan ng MFG Angels kung saan nakaayos ang mga scoreboard, tinanong ni Ren si Kyoko, isang senior na MFG Angel, kung bakit kailangang mano-manong ayusin ng isang Angel ang mga scoreboard gayong high-tech naman ang organisasyon ng MFG. Ipinaliwanag ni Kyoko kay Ren ang papel ng fan service sa MFG bilang mga Angel, na ang ibig sabihin nito ay nagsisilbi silang dagdag aliw para sa mga manunood. Kasunod yun ay tinanong ng cameraman ang Angel na si Mo kung sino ang paborito nitong racer. Sumagot ito at sinabing wala siyang partikular na paborito sa 15, at nais niyang lahat ng mga iyon ay makarating sa finish line ng ligtas. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Ren na hindi pala madali ang maging isang Angel. Samantala, habang papunta ang mga racer sa Sector 3 ay naramdaman ng nasa unang pwesto na si Ishigami ang matinding pressure mula kay Michael na dikit sa kanya. Pinagtatawa na naman ni Michael si Ishigami dahil hindi nito lubos na nagagamit ang kakayahan ng GT3, at sinabi pa na ang mga tulad umanon yung Asiano ay hindi karapat dapat magmaneho ng ganoong kahusay na sasakyan. Sa medyo may kalayuan naman sa likod ng mga ito, naroon si Aba na umiiwas pakaliwa at pakanan, at sinusubukan nitong habulin si Sakamoto na sakay sa number 5 na kotse sapagkat ang nasa isip pa rin ni Aba ay ang makahalik sa Angel number 7. Kasabay ng pangyayaring iyon, sinabi ng commentator na nalampasan na ni Akaba si Natsumi na sakay ng BMW, at ngayon ay nakabuntot na iyon kay Daigo na nasa Lamborghini. Bagamat wala namang espesyal na pabor si Akaba sa kanyang Ferrari, naiirite siya tuwing nakikita ang logo ng Lamborghini kaya lalo siyang nagkakaroon ng pagnanais na malampasan ito.
Habang sinasabi ni Tinoco ang posisyon ng bawat sasakyan habang sabay-sabay ng mga iyong tinatahak ang Sector 3, partikular nitong binanggit si Kenote at ang 86 GT Neo na nasa ika-14 na pwesto, kasunod si Maizano na sakay sa Civic na umaasang makakakuha ng pagkakataong mabawi ang posisyon bago ang tuwid na daan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagtatangka nito ay tila lalo pang lumalayo si Kenote sa bawat high-speed corner, bagay na labis na ikinagulat at ikinatulala ni Maizano. Kasunod ng pangyayaring iyon ay biglang napansin na ang BMW na minamaneho ni Natsumi ay nasira at tumigil sa gilid ng kalsada. Dahil doon ay saglit na nakaramdam ng ginhawa si Kokero, ngunit agad itong sinabihan ni Nozomi na papalapit na ang pulang sasakyan ni Kenote mula sa likuran na may napakabilis na takbo. Iminungkahi ni Nozomi ang isang block formation pero tinanggihan yun ni Kokero at sinabing panatilihin lang nila ang kanilang bilis dahil ayaw na nilang mawalan pa ng oras sa mga nasa unahan. Habang pumapasok na ang mga sasakyan sa mahamog na bahagi ng Ghost Town area, sinabi ni Tinoco at Kay na hindi nila maunawaan ang lugar dahil sa makapal na hamog na nagpapalabo sa kuha ng mga drone. Dahil doon ay ginamit na lang ni Tinoco ang pagkakataong iyon upang ibahagi pa ang impormasyon tungkol kay Kenote sa mga fans. Ayon dito, ang apelyidong Katagiri ay nagmula sa kanyang ama na Hapones. Si Kenote ay ipinanganak at lumaki sa Cambridge sa England, at ito ay sinanay sa Royal Donington Racing School. Dagdag pa ni Tinoco na si Kenote ay nagsimulang mag-karting sa edad na 4, at sumali sa British Kart Championship sa edad na 7, at nanalo ng 6 na kampyonato sa loob ng sumunod na 2 taon. Nanalo rin umano ang binata sa F4 Championship sa sumunod na 2 taon, bagay na ikinagulat ni Kay dahil ang galing umano ng naging career ni Kenote. Nagulat din si Ogata sapagkat napagtanto nito na hindi pala nagbibiro si Ava sa sinabi niyong tungkol kay Kenote noong qualification round. Nagpatuloy si Tinoco sa pagbabahagi at sinabing si Kenote ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa paaralan at nakatanggap ng maraming alok mula sa mga racing companies kahit bago pa man iyon makapagtapos, ngunit tinanggihan umano ng binata ang lahat at sa halip ay umuwi sa pamilya. Napanood ni na Mr. at Mrs. Saionji ang lahat ng iyon, at doon napagtanto ng mga ito na sa panahong iyon lumala ang kondisyon ng ina ni Kenote. May isang impormasyon pa si Tinoco tungkol kay Kenote, na sa academy umano nito ay may isang Japanese lecturer na gumagamit ng pangalang Takumi Fujiwara.